Code Blue. Code Blue sa EFC. Pasyente, yes at 5, multiple trauma. Ang sigaw ay umalinggaw sa pasilyo ng A.F. Jude Medical Center, kasabay ng mabilis na paggulong ng isang stretcher na nagmamadali patungo sa trauma bay. Sumalubong agad si E. Rafael de Leon, ang kanyang anyo ay kalmado sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay matalas at nakapokus. Para sa kanya, ito ay isa lamang ordinaryong araw sa opisina. Isang babae ang nakahandusa sa stretcher, ang uniforme nitong puti ay nababahira ng dugo. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas at pasa, ngunit sa ilalim ng mga iyon, may isang bagay na pamilyar. Vitals, malamig na tanong ni Raph habang isinusuot ang kanyang guwantes. He is dropping, sir. 70/4. Tachycardic, 135, sagot ng isang resident doctor. Nang ilipat nila ang pasyente sa kama, isang AV na nakasabit sa liig nito ang tumambad sa paningin ni Raph. Alvea Santos, CF. Nanigas ng isang segundo si Raph. Si Nurse Santos. Ang tahimik na nurse mula sa pediatrics ward na palagi niyang nakakasalubong sa hallway. Isang pamilyar na mukha na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Iwinaksi niya ang anumang personal na koneksyon sa kanyang isipan. Walang puwang ang emosyon dito. Trabaho lang. Prepare for intubation. Get me central line kit now. Let's move. Ang boses ni Raph ay naging mas matigas, mas may otoridad, isang pader na itinayo niya upang itago ang biglaang pagkabahala na gumapang sa kanyang sistema. Sa loob ng operating room, ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng heart monitor at ang mga mabilis ngunit tiyak na utos ni Raph. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na may pambihirang bilis at katiyakan, isang sayaw ng bakal at laman na paulit-ulit na niyang ginawa. Siya ang pinakamahusay na cardiac surgeon sa Jude, isang henyo na kayang ayusin ang mga sirang puso. Ngunit ang pusong hawak niya ngayon ay hindi lang basta isang organ. Ito ang puso ng isang ina, isang kasamahan sa trabaho. This is crashing, sigaw ng anesthesiologist. Isang mahabang, nakabibinging tunog ang pumuno sa silid. Flatline. She's coding. Charging to 200. Hindi kumurap si Raph. Clear. Yumanig ang katawan ni Althea. Walang nangyari. Again. 300. Charge. Clear. Muling yumanig ang kanyang katawan. Isang mahinang blip ang narinig mula sa monitor. At isa pa. At isa pa. Ang linya ng kamatayan ay napalitan ng isang hindi regular ngunit buhay na ritmo. Huminga ng maluwag ang lahat sa silid. Ngunit si Raph ay hindi pa tapos. Sa loob ng sumunod na 2 oras, tinahi niya ang bawat sugat, inayos ang bawat pinsala na parang isang obra maestra. Nang matapos ang lahat, siya na mismo ang nagtulak sa stretcher ni Althea, patungo sa recovery room, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Habang tinitingnan niya ang payapang mukha ni Althea, na ngayon ay konektado sa iba't ibang makina, may kung anong nag-udyok sa kanya na suriin itong mabuti. Sinuri niya ang kanyang ulo para sa mga posibleng sugat na hindi nakita kanina. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na nakaharang malapit sa kanyang tainga. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na balat. Isang marka na hugis gasuklay na buwan. Napahinto si Raph. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Pamilyar ang markang iyon. Imposibleng hindi niya makilala. Iyon ang marka ng mga De Leon. Isang natatanging birthmark na minana niya mula sa kanyang ama, at minana rin ng kanyang ama mula sa lolo niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Nagkataon lang. Impossible. Maraming tao sa mundo. Hindi nakapagtataka kung may kapareho siyang marka. Iyon ang sinabi ng lohikal na bahagi ng kanyang isipan. Binaliwala niya ito at lumabas ng silid. Pilit na iwinawaksi ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Paglabas niya sa hallway, nakita niya ang isang babae, si Cheska, isa ring nurse at matalik na kaibigan ni Althea. May kasama itong 3 maliliit na bata, lahat ay magkakamukha. 3 batang umiiyak at naghahanap sa kanilang ina. Es de Leon, sabi ni Cheska, ang kanyang mga mata ay namumugto. Kamusta si Thea? She's stable for now. She's a fighter, sagot ni Raph, ang kanyang mga mata ay napako sa 3 bata.
Sila ba ang... Tumango si Cheska. Ang kambal niya. Si Leo, Lia at Luna. Isang batang babae, si Elia, ang humagulgol ng malakas. We want mommy. Lumuhod si Raf upang magpantay sila ng bata, isang kilos na hindi niya karaniwang ginagawa. Your mommy is resting. She's going to be okay. She's very strong, you know. Hinaplos niya ang buhok ng umiiyak na bata, sinusubukang alisin ang mga hibla na tumatakip sa mukha nito. Inipit niya ito sa likod ng tainga ng bata. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Raf. Nandoon ito. Sa likod ng maliit na tainga ni Lia. Ang balat. Ang hugis gasuklay na buwan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, lumingon siya sa batang lalaki, si Leo. Hey, little man, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Can Dr. Ruff see something? Nang walang pag-aalinlangan, ipinakita ni Leo ang likod ng kanyang tainga. Nandoon ulit. Ang parehong marka. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa huling bata, si Luna, na tahimik na nakatitig sa kanya. Hindi na niya kailangang magsalita. Hinawi ng bata ang sarili nitong buhok. Pangatlong beses. Ang parehong-parehong marka. Tumayo si Raf, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa halaya. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid niya ay humina at naging isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang tatlong maliliit na mukha, tatlong kopya ng isang markang alam niyang sa pamilya niya lang nagmula. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari maraming taon na ang nakalipas. Isang desisyon na ginawa niya dahil sa pagnanais na tumulong, isang alaala na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Ang sperm bank. Ang form na pinirmahan niya. Ang kasiguraduhan na mananatili itong anonymous. Ang isang beses na pagdodonate na ginawa niya sa buong buhay niya. Tumingin siya mula sa mga bata pabalik sa direksyon ng recovery room kung nasaan si Althea. Paano di? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sir, okay ka lang po? Tanong ni Cheska, napansin ang kanyang pamumutla. Hindi siya sumagot. Ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo ng mga tanong na walang sagot. Paano nangyari to? Ang tatlong bata sila ba ang? Hindi impossible. Isang paulit-ulit na tunog. Mahina, ritmiko. Blip blip blip. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni Althea. Kasunod nito ang amoy. Amoy ng antiseptic at gamot, isang amoy na kabisado niya bilang isang nurse, ngunit ngayon ay parang dayuhan sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat, puti. Ang kisam. Ang ilaw. Sinubukan niyang gumalaw. Isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang tagiliran pataas sa kanyang dibdib na nagpaungol sa kanya ng mahina. Gising ka na? Isang pamilyar na boses. Si Cheska. Chesty. Hirap niyang sabi, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nasaan? Wag ka munang magsalita, sabi ni Cheska, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Nasa Jude ka. Naaksidente ka, pero ligtas ka na. Aksidente. Naalala niya. Ang malakas na tunog ng preno, ang pag-ipit ng metal, ang biglaang dilim. Pero may mas mahalaga pa roon. Ang mga anak ko, sabi niya, ang boses niya ay biglang nagkaroon ng lakas, puno ng panik. Nasaan sina Leo, Lia at Luna? Okay lang ba sila? Cheska, ang mga anak ko. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng sakit at ng kamay ni Cheska. Thea, kalma. Okay sila. Ligtas sila, walang galos, mabilis na sabi ni Cheska. Nasa labas lang sila, kasama si Mama. Gusto mo bang makita sila? Tumango si Thea, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Wala nang mas mahalaga pa sa mundong ito. Ang kanyang tatlong anghel. Ang kanyang buhay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong maliliit na figura,
maingat na naglalakad, ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng pag-aalala. Mommy, sabay-sabay nilang sabi. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Thea. Napalitan ito ng isang pag-ibig na napakatindi, halos mas masakit pa sa kanyang mga sugat. Itinaas niya ang kanyang kamay na walang ihi. Halikayo, mga anak, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Lumapit sila, yumakap sa kanya ng maingat. Naramdaman niya ang kanilang maliliit na hininga, ang init ng kanilang mga katawan. Si Leo, ang kanyang panganay ng ilang minuto, ay humahaplos sa kanyang buhok. Si Elia, ang pinaka-emosyonal sa tatlo, ay umiiyak ng tahimik sa kanyang braso. At si Luna, ang kanyang bunsong mapagmasid, ay nakatitig lang sa kanyang mukha, na para bang sinisigurado na totoo siya. I love you, Mommy, bulong ni Leo. We miss you po, sabi ni Elia. Don't leave again, Mommy, sabi ni Luna. Hinalikan niya ang kanilang mga ulo, isa-isa. Hindi na aalis si Mommy. Mahal na mahal ko kayo, higit sa lahat. Ito ang kanyang mundo. Ang mundong binuo niya mag-isa. Ang mundong poprotektahan niya kahit anong mangyari. Matapos ang ilang minuto, dinala na ulit ni Cheska ang mga bata sa labas upang makapagpahinga siya. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, pagod ngunit payapa. Ligtas ang kanyang mga anak. Iyon lang ang mahalaga. Maya-maya, may kumatok at bumukas ang pinto. Pumasok si Ike Rafael de Leon. Napaayos ng upo si Thea, sa abot ng kanyang makakaya. Bigla siyang nakaramdam ng hiya sa kanyang itsura. Ang gwapo at respetadong surgeon, ang lalaking laman ng usapan ng mga nurse sa ospital, ay nakatayo sa kanyang silid. Ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. A.S. de Leon, bati niya, sinusubukang gawing formal ang kanyang boses. Salamat po. Sabi ni Cheska, kayo daw po ang T. It's a job, Althea. Putol nito sa kanya, ang boses ay kalmado ngunit may kung anong kakaiba. Ang mahalaga, okay ka na. How are you feeling? Medyo masakit pa po, pero kaya naman. Tumango ito, ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa isang litrato ng mga bata na nakapatong sa bedside table. I saw your kids outside. They're beautiful children, sabi nito. Ngumiti si Thea. Salamat po, Dossie. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tumingin si Raph sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng isang tanong na hindi maintindihan ni Thea. Forgive me for asking, Althea, pero sino ang ama ng mga anak mo? Natigilan si Thea. Sa lahat ng posibleng itanong sa kanya, bakit iyon? Ang tanong na iyon ay parang isang daliri na tumutusok sa isang sugat na matagal na niyang sinubukang paghilumin. Biglang bumalik ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Bakit niyo po tinatanong, Dossie, sagot niya, ang kanyang tono ay biglang naging malamig at depensibo. It's just... I noticed something, sabi ni Raph, tila nag-aalangan. May lahi ba kayong Espanyol o? Wala po, mabilis niyang sagot. Sir, I appreciate your concern, and I thank you for saving Eva's life. Pero ang pamilya ko po, personal na bagay na yon. Huminga ng malalim si Raph. Tila may pinaglalabanan sa kanyang sarili. Sa huli, dahan-dahan nitong itinaas ang manggas ng kanyang puting coat at pagkatapos ay ang kanyang long-sleeved shirt sa ilalim nito. Sa kanyang braso, malapit sa pulso, may isang marka. Isang balat na hugis gasuklay na buwan. Mayroon din ako nito, Thea, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. At alam kong namamana ito sa pamilya ko. Isang natatanging marka. Tinitigan ni Thea ang marka. Pamilyar. Napakapapamilyar. Parang kidlat na tumama sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang mga anak. Ang parehong marka na nasa likod ng kanilang mga tainga. Ang markang palagi niyang tinatawag na kiss ng anghel. Nagkataon lang po yan, Dossie, sabi niya, kahit na ang kanyang puso ay nagsimula ng tumibok ng mabilis. Maraming tao ang may ganyang balat. Hindi ganito, Thea, giit ni Raph, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. I saw it sa likod ng tainga ni Elia. At kay Leo. At kay Luna. Lahat sila mayroon nito. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi. Hindi maaari.
Biglang bumalik sa alaala niya ang isang araw, 7 taon na ang nakalipas. Ang araw na pumunta siya sa fertility clinic, puno ng pag-asa at desperasyon matapos mamatay ang kanyang asawa. Ang form na pinunan niya. Ang isang maliit na box na may check, at sa tabi nito, ang mga salitang nakasulat sa malalaking letra, Donor Status, Anonymous. Anonymous. Isang taong walang mukha. Isang taong walang pangalan. Isang mabuting kaluluwa na nagbigay sa kanya ng pinakamalaking biyaya. At ngayon ang taong iyon ay nasa harap niya. Ang arogante, henyo, at emosyonal na malayong si E. De Leon. Hindi. Hindi siya. Kahit sino, wag lang siya. Hindi Bulong niya, ang kanyang pag-iling ay mahina sa simula at pagkatapos ay naging mabilis. Hindi totoo yan. There, I just want to understand. Lumabas ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang pumailan lang, puno ng galit, takot at pagkasuklam. Ang lahat ng kontrol na pinaghirapan niyang panatilihin ay gumuho. Lumabas ka dito. Hinablot niya ang isang baso ng tubig mula sa kanyang mesa at ibinato ito sa pader, malayo kay Raph, ngunit sapat na para ipakita ang tindi ng kanyang nararamdaman. Ang baso ay nabasag, ang tunog ay sumabog sa tensyonadong katahimikan. I said, get out. Napatayo si Raph, gulat na gulat sa kanyang reaksyon. Sa kasagsagan ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo Salcedo, ang direktor ng ospital. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tiningnan niya ang nabasag na baso sa sahig, ang nanginginig na si Althea sa kama, at ang tulalang si Raph. Isang malamig at may otoridad na boses ang pumuno sa silid. De Leon, sabi ni Salcedo, ang kanyang tingin ay nakapako kay Raph. I think you are upsetting this patient. Leave. Now. Ang utos ni Salcedo ay parang isang pader na yelo, malamig at hindi matitinag. Walang puwang para sa anumang argumento. Sa huling sulyap sa namumutlang mukha ni Althea, tumalikod si Raph at lumabas ng silid, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay parang isang hatol. Naglakad siya sa pasilyo, ang kanyang isipan ay isang magulong palaruan ng mga tanong at emosyon. Ang sigaw ni Althea, ang takot sa mga mata nito, ang biglaang pagdating ni Salcedo. May mali. May isang bagay na hindi tama sa lahat ng ito. De Leon, Univ Office. Now. Ang boses ni Salcedo ay umalinggaw sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad patungo sa elevator, alam na susunod ang direktor. Ang opisina ni Salcedo ay nasa pinakamataas na palapag ng ospital. Malawak ito at elegante, na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong Taguig. Dati, para kay Raph, ang lugar na ito ay simbolo ng tagumpay at ambisyon. Ngayon, parang isang kulungan na may magandang tanawin. Naupo si Salcedo sa kanyang malaking leather na upuan at itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Sit, Raph. Hindi umupo si Raph. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ano ang kailangan natin pag-usapan, sir? Ngumiti si Salcedo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakita ko ang eksena kanina. Mukhang masyado mong ginugulo si Nurse Santos. She just came out of a major surgery. The last thing she needs is stress. I was just asking her some questions, sagot ni Raph, ang kanyang tono ay kalmado ngunit may diin. Questions about her family. About the father of her children, tanong ni Salcedo, itinaas ang isang kilay. Raph, you're her doctor. Not her confessor. May hangganan ang profesionalismo. May kinalaman ito sa akin, giit ni Raph. May karapatan akong malaman ang totoo. Sumandal si Salcedo sa kanyang upuan, ang mga daliri ay magkakakrus sa ibabaw ng kanyang mesa. Raph, I've known you for years. I was your mentor. I know how brilliant you are, but I also know your weakness. Masyado kang dinadala ng iyong isipan, ng iyong lohika. You have a bright future ahead of you. Chief of surgery in a few years, maybe. Huwag mong hayaang sirain iyan ng isang personal na drama. Ang bawat salita ay maingat na pinili, isang kombinasyon ng papuri at babala.
Isang seda na lubid na dahan-dahang ipinupulupot sa kanyang leg. Hindi ito drama, matigas na sabi ni Raph. This is about the freedom of children. Ang pagsabi ng salitang iyon sa unang pagkakataon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pagmamay-ari. Responsibilidad. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang mukha mula sa nakaraan. Si Monica, ang kanyang dating fiancé. Naalala niya ang sakit sa mga mata nito nang sabihin ng doktor na hindi ito magkakaanak. Naalala niya ang sarili niyang desperasyon na pasayahin ito, na ayusin ang kanilang nasisirang relasyon. Iyon ang nag-iisang dahilan kung bakit siya pumunta sa sperm bank, para sa kapatid ni Monica na naghahanap ng donor. Isang huling, desperadong hakbang para iligtas ang isang pag-ibig na sa huli ay namatay pa rin. Matapos ang mapait na hiwalayan, ibinaon niya ang alaalang iyon, kasama ang lahat ng sakit. Ngayon, ang nakaraang iyon ay bumalik para multuhin siya sa anyo ng 3 batang may parehong marka sa kanilang balat. Raph, sabi ni Effie Salcedo, ang boses nito ay mas bumaba, mas seryoso. Isipin mong mabuti ang iyong mga susunod na hakbang. Ang pamilya ni Althea ay dumaan na sa maraming paghihirap. Huwag mo nang dagdagan. Let them be. Parang isang utos iyon. Isang utos na huwag na siyang mag-usisa. Isang utos na manahimik. Imbes na matakot, mas lalong umigting ang hinala sa isipan ni Raph. Bakit ganoon na lang ang interes ni Effie Salcedo na ilayo siya? Bakit niya tinawag na ipamilya ni Althea, na para bang personal niya itong kilala? Lumabas si Raph sa opisina na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil. Hindi niya hahayaang may sinumang humadlang sa kanya, kahit pa ang taong minsan niyang itinuring na pangalawang ama. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Pagkatapos ng kanyang duty, imbes na umuwi, pumunta siya sa laboratorio ng ospital. Gamit ang kanyang access bilang senior doctor, kinuha niya ang isang piraso ng buhok na maingat niyang kinuha mula sa suklay na naiwan ni Cheska sa waiting area kanina, isang suklay na alam niyang ginamit ni Ilya. Isinara niya ang pinto ng isang maliit na testing room, ang kanyang puso ay kumakabog. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal, ngunit kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na itim at puti. Pinatakbo niya ang preliminary Z3 sequence matching, ikinumpara ang sample ng buhok sa sarili niyang profile na nakafile sa sistema ng ospital. Habang naghihintay ng resulta, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat blip ng makina ay nagpapatindi ng kanyang kaba. Paano kung nagkamali siya? Paano kung produkto lang ito ng kanyang imahinasyon? Magmumukha siyang tanga. O mas masahol pa, isang mapanghimasok na baliw. Ngunit paano kung tama siya? Anong gagawin niya? Handa ba siyang maging isang ama? Siya, na umiiwas sa anumang seryosong relasyon. Siya, na ang tanging alam na pag-aalaga ay para sa mga pasyenteng nakahiga sa operating table. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, lumabas ang resulta sa screen. Match probability, 99.9%. Relationship, parent-child. Napahawak si Raph sa mesa para suportahan ang sarili. Ang mga letra at numero sa screen ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Hindi na ito isang hinala. Isa na itong katotohanan. Siya ay isang ama. Isang ama ng 3 anak. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nawala ang takot. Nawala ang pag-aalala sa kanyang karera. Isang bagong damdamin ang pumalit, isang damdaming mabangis at hindi niya panaramdaman kailanman. Isang damdamin ng pag-aari. Kanyang mga anak. Nagprint siya ng kopya ng resulta, itinupi ito, at inilagay sa kanyang bulsa. Lumabas siya ng laboratorio, ang kanyang mga hakbang ay may bagong layunin. Hindi na siya ang A.C. De Leon na logikal at walang emosyon. Siya na ngayon si Rafael De Leon, isang ama na handang ipaglaban ang kanyang mga anak. Naglakad siya pabalik sa silid ni Althea. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Wala siyang pakialam kung darating man ulit si Effie Salcedo. Huminto siya sa harap ng pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa determinasyon.
Sa kanyang bulsa, ang papel na naglalaman ng katotohanan ay parang isang sandata. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay. Kumatok siya sa pinto. 3 beses. Malakas at tiyak. Handa na siya para sa laban. Ang 3 katok sa pinto ay parang malakas na dagundong sa katahimikan ng gabi. Napatigil sa pag-inom ng tubig si Althea. Ang baso ay nanginginig sa kanyang kamay. Alam niya kung sino iyon. Isang bahagi niya ay gustong magpanggap na tulog. Isang bahagi niya ay gustong sumigaw ulit. Ngunit alam niyang wala ng saysay ang pagtanggi. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni A.C. De Leon kanina. Determined sa'yo na ngayon ay may kasamang ebidensya. Thea, buksan mo. Mag-usap tayo, ang boses mula sa labas ay mahinahon, walang bakas ng galit, ngunit puno ng bigat. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinubukang tipunin ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Bukas ang pinto. Pumasok si Raph, ang kanyang anyo ay tila mas malaki sa maliit na silid. Sa isang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel. Iyon na siguro. Ang katibayan na wawasak sa mundong maingat niyang binuo. Hindi nagsalita si Raph. Inilatag lang niya ang papel sa ibabaw ng kumot ni Thea. Hindi niya kailangang basahin ang lahat ng teknikal na detalye. Ang mga numero sa pinakababa ay sapat na. 99.999%. Isang katotohanan kasing linaw ng salamin, kasing tulis ng bubog. Napayuko siya. Walang luhang lumabas. Tila naubos na ang lahat ng iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakabibinging pagkatalo. Tapos na ang laban. Anong gusto mong mangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina at walang buhay. Umupo si Raph sa silyang nasa gilid ng kama, maingat na nag-iwan ng distansya sa pagitan nila. Gusto ko silang makilala, Thea. Gusto kong maging bahagi ng buhay nila. Para ano? Tumingin siya dito, ang mga mata niya ay may bahid ng hinanakit. Para guluhin ang mundo nila? Tahimik na kami, Raph. Masaya na kami. Masaya nga ba? Malumanay na tanong nito. O sanay lang? Thea, I'm not here to take them away from you. I would never do that. Pero mga anak ko rin sila. May karapatan akong makilala sila, at may karapatan silang makilala ako. Ang bawat salita ay tumatago sa kanyang puso, dahil sa kaibuturan niya, alam niyang tama ito. Ngunit ang takot ay isang makamandag na baging na pumipigil sa kanya. Paano kung masaktan lang ang mga anak niya? Paano kung sa huli, aalis din si Raph, tulad ng ginawa ng tadhana sa kanilang ama? May mga kondisyon, sabi niya, ang kanyang boses ay naging matigas, isang huling pagtatangka na magkaroon ng kontrol. Tumingin siya dito ng diretsyo. You can see them. Pero hindi bilang ama nila. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Raph, ngunit mabilis itong nawala. Tumango ito. Ano nang gusto mong itawag nila sa akin? Tito Raph, sabi niya. Isang kaibigan ng pamilya. Isang doktor sa ospital na tumulong kay Mommy. Hanggang doon lang. Walang higit doon. At sa oras na makita kong nasasaktan ang mga anak ko dahil dito, tapos ang usapan. Malinaw ba? Tumango ulit si Raph, isang mabagal at tiyak na tango. Malinaw. Okay, sabi ni Thea, huminga ng malalim. Sa Sabado. Sa park malapit sa bahay. 1 oras. Iyon ang simula. Isang kasunduang isinilang mula sa pagkatalo at pag-aalinlangan. Dumating ang Sabado na may kasamang kaba sa dibdib ni Thea. Nakalabas na siya ng ospital kahapon, at ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa damuhan, hinihintay nila ang pagdating ng Tito Raph. Maya-maya, natanaw niya ito. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, hindi ang nakasanayan niyang coat at slacks. Mukha itong ordinaryo. At mukhang hindi mapakali. Hi kids, bati nito, medyo alanganin ang ngiti. Tiningnan siya ng 3. Si Elia ay nagtago sa likod ni Thea. Si Luna ay tinitigan lang siya na parang sinusuri ito. Si Leo, ang laging may kalokohan sa isip, ang unang lumapit. Ikaw po si E.T. Raph, tanong ni Leo. Just Tito Raph, sabi nito, lumuhod para magpantay sila. Okay po, Tito Raph. Gusto niyo pong makipaglaro ng taguan? Umiti si Raph, tila nagpapasalamat sa alok ni Leo.
Sure. Ako ang taya. Pumikit si Raph at nagsimulang magbilang. Mabilis na nagtago ang mga bata. Pinanood ni Thea ang lahat mula sa isang bench, ang kanyang puso ay parang nasa isang mahigpit na tali. Nakita niya kung paano nahirapan si Raph na hanapin ang mga bata. Nakita niya kung paano ito muntik ng madapa habang hinahabol si Leo. Habang naglalaro, may inabot si Leo na isang bulaklak kay Raph. Para sa'yo, Tito Raph. Wow, thank you, Leo, sabi ni Raph, kinuha ang bulaklak. Biglang may pumutok at tumalsik ang tubig sa mukha ni Raph. Isa pala itong trick flower. Humalakhak ng malakas si Leo. Haha! You fell for it. Nagulat si Thea at akmang tatayo para sawayin si Leo, ngunit natigilan siya. Nakita niya ang itsura ni Raph. Basang-basa ang mukha nito, gulat at pagkatapos ngumiti ito. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. Pagkatapos ay humalakhak din ito ng mahina. You got me, little man. You're good, sabi ni Raph habang pinupunasan ang mukha. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Thea ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kislap ng aliw. Sinubukan niyang pigilan ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit huli na. Nakita niyang sumulyap si Raph sa direksyon niya, at sa isang segundo, nagtama ang kanilang mga mata. Bigla, may narinig silang iyak. Nadapa si Elia habang tumatakbo. Agad na napatayo si Thea, ngunit naunahan siya ni Raph. Sa isang iglap, nawala ang alanganing Tito Raph at bumalik ang isi, De Leon. Mabilis ngunit maingat nitong nilapitan si Elia. Hey, it's okay. Deve, sabi nito, ang boses ay puno ng lambing na hindi pa naririnig ni Thea mula dito. Lumuhod ito sa tabi ni Elia. Let Tito see. Saan masakit? Itinuro ni Elia ang kanyang tuhod na may maliit na gasgas. Umiiyak pa rin ito. Okay, let's see, sabi ni Raph. Lisa, this looks like job for a magic trick. Close your eyes and count to 3. Pumikit si Elia, humihikbi pa rin. Dahan-dahang hinipa ni Raph ang sugat. 1, 2, 3. Okay, open your eyes. See. The pain is going away. Hindi niya ginamot ang sugat. Inalis niya ang takot ng bata. Huminto sa pag-iyak si Elia at tinitigan ang kanyang tuhod. It's still there. Yes, but the ouchie is scared of brave girls like you. It's packing its bags now, sabi ni Raph na may kasamang maliit na kindat. Ngumiti ng bahagya si Elia. Really? Really, sagot ni Raph at marahan nitong tinulungang tumayo ang bata. Pinanood ni Thea ang buong eksena, ang kanyang puso ay kumakabog sa ibang dahilan. Nakita na niya itong maging isang magaling na doktor. Pero ngayon, nakikita niya itong maging mabuti. Ang lambing sa boses nito, ang pasensya, ang paraan kung paano nito kinalma si Elia, isang bagay sa loob niya ang natinag. Isang init ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakakagulo. At nakakatakot. Mabilis na lumipas ang isang oras. Oras na para umuwi. Bye, Tito Raph, sabi ni Leo. Bye po, sabi ni Elia, kumakaway. Habang paalis na si Raph, hinabol siya ni Luna, na halos hindi nagsalita buong oras. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang damit. Tumingin si Raph pababa. Yes, Luna. Sa isang maliit at seryosong boses, nagtanong si Luna. Tito Raph, babalik ka po ba? Ang simpleng tanong ay parang isang malakas na bombang sumabog sa katahimikan. Natigilan si Raph. Natigilan si Thea. Ang tanong ay hindi lang para kay Raph. Para rin sa kanya. Hahayaan ba niya itong bumalik? Tumingin si Raph kay Thea, humihingi ng pahintulot. Nakita ni Thea ang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga anak. At sa kabila ng lahat ng takot, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, dahan-dahan siyang tumango. Isang maliit, halos hindi makitang tango. Ngumiti si Raph, isang ngiting puno ng pasasalamat. Tumingin siya pabalik kay Luna. Naman, Luna. Babalik si Tito. Pag-uwi nila, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, naupo si Thea sa sofa, pagod ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ang araw ay hindi naging kasing sama ng inaasahan niya. Sa katunayan, may mga sandaling masaya.
Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang oras. Biglang umilaw ang screen. May bagong mensahe. Mula sa isang numerong pamilyar sa kanya. Si E. Salcedo. Binuksan niya ito. Ang laman ng text ay iilang salita lang, ngunit ang lamig nito ay kumalat sa buong katawan niya, pinapawi ang lahat ng init na naramdaman niya kanina. I heard si Dilion met your children. Be careful, Alvea. Some people are not what they seem. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone, ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Ang munting pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ang ngiti ng mga bata. Iyon ang naging gasolina ni Raph sa sumunod na mga araw. Ang halakhak ni Leo, ang mahiyain ngunit matamis na ngiti ni Elia, at ang seryosong pagtango ni Luna. Ang mga alaalang iyon ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang madilim na silid, isang bagay na pinanghahawakan niya habang ang lahat sa paligid niya ay unti-unting nagiging komplikado. At ang pinakakomplikado sa lahat ay si Ricardo Salcedo. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa opisina nito, naramdaman ni Raph ang biglaang pagbabago. Ang kanyang schedule ay naging masikip. Ang mga operasyon na itinalaga sa kanya ay ang mga pinakakomplikado, mga kasong iniiwasan ng ibang surgeon. Parang isang laro ng chess, at si Salcedo ay dahan-dahang tinatanggalan siya ng mga piyesa, pinapagod siya, sinusubok ang kanyang hangganan. Katulad ngayon. 10 oras. 10 oras na siyang nakatayo sa operating room, ang kanyang likod ay nangangalay, ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag. Isa itong triple bypass surgery sa isang pasyenteng may maraming komplikasyon. Isang kaso na si Salcedo mismo ang personal na nag-assign sa kanya. Life is stable, Doth. We're good, sabi ng anesthesiologist. Tumango si Raph, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pinong ugat na kanyang tinatahi. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang anino ni Salcedo. Alam niyang sinusubukan siyang pahirapan ito. Isang tahimik na parusa sa kanyang pagsuway. Isang babala. Nang sa wakas ay matapos ang operasyon at matagumpay itong naisagawa, pagod na napasandal si Raph sa pader ng locker room. Habang nagpapalit siya ng damit, hindi niya maiwasang isipin ang text na ipinakita sa kanya ni Thea ilang araw na ang nakalipas. Ang babala ni Salcedo. Some people are not what they seem. Isang mapanlinlang na pangungusap. Sino ang tinutukoy ni Salcedo? Si Raph ba? O ang sarili niya? Kailangan niyang malaman. Ang pagod niya ay napalitan ng determinasyon. Hindi siya maaaring gumalaw ng harapan. Kailangan niyang maghanap ng impormasyon sa paraang hindi mapapansin. Kinagabihan, nang ang buong ospital ay halos tahimik na at ang mga pasilyo ay maluwag na, sinimulan ni Raph ang kanyang sariling operasyon. Hindi sa isang pasyente, kundi sa mga sikreto ng St. Jude Medical Center. Naglakad siya patungo sa record section, isang lugar na malamig at laging amoy lumang papel. Gamit ang kanyang all-access pass, pumasok siya sa silid kung saan nakatago ang mga lumang file. Ang kanyang target, ang mga dokumento tungkol sa fertility program at sperm bank ng ospital mula 7 hanggang 8 taon na ang nakalipas. Madilim sa loob. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliit na desk lamp na kanyang binuksan. Ang mga hilera ng mga metal na kabinet ay parang mga sundalong nagbabantay ng mga lihim. Sinimulan niyang halungkatin ang mga file. Ngunit mabilis niyang nalaman na ang mga record ng sperm donation ay wala doon. Malamang ay nakasil ang mga ito o nasa isang masecure na lokasyon, lalo na't anonymous ang mga donor. Isang dead end. Napaupo siya sa isang upuan, nakaramdam ng pagkabigo. Anong susunod niyang gagawin? Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Kung hindi niya mahanap ang koneksyon sa pamamagitan ng donation program, marahil ay may ibang paraan. Marahil ang koneksyon ay hindi nagsimula sa donasyon. Employee files. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kabilang seksyon ng silid. Hinanap niya ang letter S. Santos, Alvea. Nandoon ang kanyang 201 file. Isang manipis na folder na naglalaman ng kanyang application, resume, at mga evaluation. Binuklat niya ito. Walang kakaiba. Isang mahusay na nurse na may malinis na record. Pero sa ilalim ng folder, may isa pang mas makapal na folder.
May label itong SAF. Kinunutan niya ng noo. Ano ang SAF? Binuksan niya ito. Ang nakasulat sa unang pahina ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. F. Jude Special Assistance for Employees Fund. Binasa niya ang mga sumunod na pahina. Isa itong pondo na itinatag mismo ni E. Salcedo. Ang layunin, tulungan ang mga empleyado na nasa matinding pangangailangan pinansyal. Isang napakabuting programa. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na dokumento, nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Mga disbursement slip. Mga tseke. Malalaking halaga. Pambayad sa ospital para sa panganganak ni Thea sa 3 kambal. Buwanang allowance para sa gatas at diapers. Tulong pinansyal para sa upa sa bahay. Lahat binayaran ng SAF. At sa ibaba ng bawat disbursement form, may isang pangalan at isang pirma. Ang nag-iisang taong may otoridad na aprubahan ang lahat ng ito. Approved T.S. Ricardo Salcedo. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, sa listahan ng mga benepisyaryo ng pondo sa loob ng 7 taon, iisa lang ang pangalan. Alvea Santos. Si Thea lang. Walang iba. Isinara ni Raf ang folder, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng tulong. Ito ay suporta. Isang sistematikong pag-aalaga. Si E. Salcedo ay hindi lang basta isang mabuting boss kay Thea. Pinupunduhan niya ang buhay nito at ng kanyang mga anak sa loob ng maraming taon. Bakit? Anong dahilan para gawin ito ng isang direktor ng ospital para sa isang ordinaryong nurse? Bakit niya ito itatago sa isang special fund? At bakit niya gustong-gusto na ilayo si Raf sa pamilyang ito? Binalik niya ang mga folder sa tamang lugar, sinisiguradong walang bakas na naiwan. Umalis siya sa records room, ang kanyang isipan ay puno ng mga teorya, bawat isa ay mas nakakabahala kaysa sa nauna. Kinabukasan, hindi na niya napigilan ang sarili. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni E. Salcedo. Raf, come in, sabi nito, nakangiti. What can I do for you? Sir, may itatanong lang po sana ako, simula ni Raf, pinapanatili ang kanyang boses na kaswal. I was looking at some hospital financials for a research paper I'm planning to write and came across a fund. Ang SAF. It seems very generous. I was just curious about it. Ang ngiti sa mukha ni E. Salcedo ay hindi nagbago, ngunit nakita ni Raf ang isang saglit na pagtigas sa mga mata nito. Ah, that, sabi nito, sumandal sa kanyang upuan. It's a small charity project personally managed. You know, at Jude is not just a business. We are a family. We take care of our own. Lalo na yung mga pinaka-nangangailangan. I see. Napakabuti po niyan, sir, sabi ni Raf. Sino-sino po ang mga natulungan na ng pondo? Ngumiti si E. Salcedo. Raf, the essence of charity is anonymity. Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga, nakakatulong tayo. Isang perpektong sagot. Isang sagot na nagsasara ng lahat ng pinto. Alam ni Raf na wala na siyang makukuha. Ngunit alam na rin niya ngayon na ang kanyang hinala ay totoo. May itinatago si E. Salcedo. Isang malaking sikreto na handa nitong protektahan sa kahit anong paraan. Lumabas si Raf sa opisina, pakiramdam niya ay nabangga siya sa isang pader. Paano niya malalaman ang totoo kung ang kalaban niya ay napakagaling magtago? Gabi na nang makauwi siya sa kanyang kondo. Pagod, naupo siya sa dilim, iniisip ang susunod niyang gagawin. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello? Si E. Rafael de Leon po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng isang matandang babae. Yes, speaking. Who is this? Hindi mo na siguro ako natatandaan, Hijo. Ako si Ellen. Si Nurse Ellen. Matagal na akong retirado sa Jude. Nurse Ellen. Naalala niya. Isang mabait na head nurse sa GC na nagturo sa kanya noong bago pa lang siyang intern. Nurse Ellen. Of course, I remember you. Kamusta na po kayo? Mabuti naman ako, Hijo. Tumawag ako dahil may narinig ako.
Alam kong nagtatanong ka tungkol kay Althea Santos. Napaupo ng tuwid si Raf. Paano niyo po nalaman? May mga mata at tainga pa rin ako sa ospital, Raf. Makinig ka sa akin. Ang boses ng matanda ay bumaba, puno ng pag-iingat. Mag-ingat ka kay Ihi Salcedo. May tinatago siya tungkol sa pamilya ni Althea. Ano po iyon? Tungkol po ba sa pagiging anak ko ng mga bata? Narinig ni Raf ang paghinga ng malalim ni Nurse Ellen sa kabilang linya. Higit pa riyan, Hijo. Higit pa sa inaakala mo. Ang mga sumunod na araw ay isang sayaw ng pag-iwas at pagkukunwari. Sa ospital, binabati ni Thea si Ifi Salcedo nang may pilit na ngiti habang ang babala nito ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Sa mga katapusan ng linggo, hinahayaan niyang makasama ni Raf ang mga bata habang pinapanood niya sila mula sa malayo na maihalong pag-asa at takot. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang masayang pagbisita ni Raf, kinausap siya nito bago umalis. Thea, can we talk? Sabi ni Raf, ang kanyang boses ay seryoso. Tungkol saan? Tanong ni Thea habang nagliligpit ng mga laruan. Tungkol kay E.A. Salcedo, diretsong sabi nito. Ikinuwento ni Raf ang tungkol sa SAEF, ang espesyal na pondo, at kung paano si Thea at ang mga anak niya lang ang tanging benepisyaryo sa loob ng maraming taon. Habang nagsasalita si Raf, isang pader ng depensa ang muling itinayo ni Thea sa paligid ng kanyang puso. At naniniwala ka dyan, sarkastiko niyang tanong. Raf, si E.A. Salcedo ang tumulong sa akin noong walang-wala ako. Binigyan niya ako ng trabaho. Sinigurado niyang okay kami ng mga anak ko. Tapos sasabihin mo sa akin yan? I'm not saying he's not helping you, Thea. Ang tanong ay, bakit, giit ni Raf? Bakit ganoon na lang kalaki ang interes niya sa pamilya mo? It's not normal. Tumayo si Thea, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam mo kung anong tingin ko dyan? Nagsiselos ka. Nagsiselos ka dahil may isang taong nandoon para sa mga anak ko mula pa sa simula, habang ikaw ay wala. Ang salitang wala ay tumama kay Raf na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Thea ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi niya pinansin. Nasasaktan din siya. Ginugulo nito ang lahat. He's helping me. You're just trying to ruin it, sigaw niya. Open your eyes, Thea, ganti ni Raf, ang boses niya ay tumaas na rin. He is manipulating you. Hindi mo ba nakikita? Ang nakikita ko ay isang lalaking nagsisikap sirain ang tiwala ko sa taong tumulong sa akin. Umalis si Raf na walang paalam, ang pinto ay marahas na isinara sa kanyang likuran. Naiwan si Thea na nanginginig sa galit at frustrasyon. Ang gulo. Ang gulo ng lahat. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gawin ang isang bagay para maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang maglinis. Isang galit na paglilinis. Ibinuhos niya ang kanyang frustrasyon sa pag-aayos ng mga gamit, sa pagpupunas ng alikabok, sa pagtatapon ng mga basurang matagal nang nakatambak. Dinala siya ng kanyang mga paa sa maliit na bodega sa dulo ng kanilang apartment. Dito nakatago ang mga bagay na hindi na niya ginagamit, mga bagay na ayaw na niyang makita. Mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang buhay na nawala. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang lumang kumot, nandoon ito. Ang isang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Miguel. 5 taon na mula nang huli niya itong buksan. 5 taon na niyang iniiwasan ang sakit na dulot ng mga laman nito. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, parang may kung anong nag-udyok sa kanya. Kailangan niya ng isang paalala. Isang paalala ng isang simpleng pag-ibig, bago pa dumating ang lahat ng komplikasyong ito. Dinala niya ang kahon sa sala at maingat na inalis ang takip nito. Ang amoy ng lumang papel at ng pabango ni Miguel ay tila yumakap sa kanya. Sa loob, nandoon ang mga litrato nila. Ang isang kuha sa kanilang unang date. Ang isang kuha sa kanilang kasal, pareho silang mukhang bata at puno ng pangarap. Nandoon din ang luma nitong relo at ang paborito nitong libro. Napangiti siya ng may kasamang luha. Ito ang buhay na pinangarap niya. Simpleng buhay. Tahimik. Masaya. Sa ilalim ng lahat ng gamit, may isang tumpok ng mga sulat. Mga sulat na ipinadala niya kay Miguel noong nagtatrabaho pa ito sa malayo. At sa pinakailalim, may isang sobre na hindi selyado.
Ang sulat kamay sa labas ay kay Miguel. Ngunit hindi ito para sa kanya. Kinuha niya ito. Walang pangalan ng padadalhan. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito at inilabas ang nakatuping papel. Nagsimula siyang magbasa. Ang unang dalawang salita ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Dear Papa. Napahinto sa paghinga si Thea. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok na parang isang kabayong nagwawala. Papa. Hindi niya kailanman nakilala ang ama ni Miguel. Palaging sinasabi ni Miguel na matagal na silang hindi nag-uusap, na may malaki silang hidwaan. Nanginginig ang mga kamay, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isang imaheng nakakatakot. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Pa. Alam kong binigo kita. I'm sorry for disappointing you pero sana maintindihan mo. Mahal ko siya, her name is Althea, and she's very worldly. May sorpresa ako sa'yo, Pa. Magiging lolo ka na. Buntis si Thea sana, sa pagkakataong ito, matanggap niyo na kami ang magiging pamilya ko ang magiging anak namin. Ang papel ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang kanyang isipan ay isang magulong kawalan. Ang tulong pinansyal. Ang special fund. Ang biglaang pag-aalala. Ang babala niya tungkol kay Raph. Ang paraan kung paano siya nitong tinitingnan na para bang may mas malalim na kahulugan. Lahat ng ito ay nagsama-sama sa isang nakakakilabot na pagsabog sa kanyang isipan. Si Ricardo Salcedo. Ang ama ni Miguel. Ang lolo ng kanyang mga anak. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng tulong hindi iyon kabaitan. Iyon ay pagkontrol. Isang paraan para manatili siyang malapit. Isang paraan para mabantayan ang mga apo na hindi niya opisyal na kinikilala. Isang paraang puno ng panlilinlang. Nakatulala siya sa sahig, ang sulat ay nasa paanan niya na parang isang ahas. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Niloko siya. Sa loob ng maraming taon. Biglang may kumatok sa pinto. Isang magaan at masayang katok. Parang isang robot, tumayo si Thea at binuksan ang pinto ng hindi nag-iisip. Nakatayo roon si Salcedo, may isang malawak at mabait na ngiti sa kanyang mga labi. Sa isang kamay, may dala siyang isang malaking paper bag na may logo ng isang sikat na toy store. Thea, iha, masaya nitong bati. Napadalaw lang ako. May pasalubong ako sa mga bata. Tinitigan lang siya ni Thea, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay blanko. Hindi napansin ni Salcedo ang kanyang reaksyon. Sumilip ito sa loob ng bahay. Nasaan na sila? Kamusta na ang mga apo? Bigla itong napatigil na para bang may nasabi itong hindi dapat. Mabilis nitong itinama ang sarili, ngunit huli na ang lahat. Ang mga anak mo, Thea. Ang pagsara ng pinto ni Thea ay parang isang pagsara ng isang kabanata para kay Raph. Ang kabanata kung saan mayroon pa siyang katiting na pag-asa na magiging madali ang lahat. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang mga salita ni Thea ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nagsiselos ka habang ikaw ay wala. Masakit. Dahil totoo. Wala siya. At ngayon, ang lalaking nandoon, si Salcedo, ang siya ring humahadlang sa kanya. Nakakaramdam siya ng galit. Galit kay Thea sa hindi nito paniniwala. Galit kay Salcedo sa pagmamanipula nito. At galit sa sarili niya sa pagiging huli sa lahat. Nakarating siya sa kanyang kondo, isang lugar na dati kanlungan niya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay parang isang malamig at malungkot na haula. Hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng kanyang bintana. Ano na ngayon? Paano niya lalabanan ang isang taong may hawak ng tiwala ni Thea at may kapangyarihang sirain ang kanyang karera? Pakiramdam niya ay nakatali ang kanyang mga kamay. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ang tunog ay nakakagulat sa katahimikan. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Althea Santos. Nag-alinlangan siya. Handa na ba siya para sa isa pang pagtatalo? Ngunit may kung anong nagsabi sa kanya na sagutin ito. Hello, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod. Raph T.
Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang galit na boses na narinig niya kanina. Ito ay isang boses na basag, nanginginig, at puno ng isang emosyon na hindi niya agad makilala. Takot. Gulat. Paghati. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ang mga bata, sunod-sunod niyang tanong, ang pagiging doktor at ang biglaang pag-aalala ay nanaig. Isang mahabang katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang pigil na paghikbi ni Thea sa kabilang linya. Thea, magsalita ka. Nag-aalala ako. Tama ka, bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig. Tama ka sa lahat, Raph. Napatayo si Raph, ang kanyang pagod ay biglang naglaho. Anong ibig mong sabihin? Ang sulat, may nakita akong sulat-sulat ni Miguel. Hirap nitong sabi sa pagitan ng mga hikbi. At pagkatapos, ibinuhos nito ang lahat. Ang tungkol sa sulat na hindi na ipadala. Ang pagtawag ni Miguel sa kanyang ama na Papa. Ang kanyang mga salita ng pagmamahal para kay Thea at ang balita tungkol sa pagbubuntis. Habang nakikinig si Raph, ang lahat ng piraso ng puzzle ay mabilis na nag-ugnay sa kanyang isipan. Ang safe. Ang sobrang pag-aalaga ni Salcedo. Ang kanyang determinasyon na ilayo si Raph. Ang babala ni Nurse Ellen. Higit pa sa inaakala mo. At ngayon, ang pinakahuling piraso. Ang pinaka hindi ka panipaniwala sa lahat. Si Ricardo Salcedo. Ang ama ng yumaong asawa ni Thea. Ang lolo ng kanyang mga anak. Napaupo si Raph sa sofa, ang kanyang isipan ay parang sumabog. Hindi ito isang simpleng kaso ng pagmamanipula. Ito ay mas malalim. Mas personal. Mas komplikado. Nandito siya ngayon, Raph, bulong ni Thea, ang takot ay malinaw na sa kanyang boses. Kumatok siya, may dalang laruan, tinawag niyang apo ang mga anak ko di. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Raph, ang kanyang boses ay naging matigas, ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng isang protektibong galit. Pinaalis ko na. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung naniwala siya. Okay, makinig ka, Thea, sabi ni Raph, sinusubukang maging kalmado para sa kanya. Huwag kang matakot. Nasaan ka? Nasa bahay. Okay. Stay there. Lock your doors. Papunta na ako dyan. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag at mabilis na kinuha ang kanyang susi. Ang laban ay nagbago ng anyo. Hindi na ito simpleng laban para sa karapatan niya bilang ama. Hindi na ito laban sa pagitan niya at ni Thea. Ito na ngayon ay isang laban sa pagitan ng dalawang ama. Ang ama sa dugo at ang ama sa batas. O mas tamang sabihin, ang ama na gustong burahin ang isa pa. Naintindihan na ngayon ni Raph ang lahat. Hindi lang siya gustong ilayo ni Salcedo dahil isa siyang biological father. Gusto siyang ilayo ni Salcedo dahil isa siyang banta. Isa siyang komplikasyon sa perpektong, kontroladong mundo na binuo ni Salcedo sa paligid ng mga apo nito. Si Salcedo ang tagapagbigay. Si Salcedo ang tagapagtanggol. Si Salcedo ang lolo. Walang puwang para sa isang Tito Raph na bigla na lang sumulpot, lalo na kung ang Tito Raph na ito ay may mas malakas na karapatan sa dugo ng mga bata. Nakarating siya sa apartment ni Thea sa loob ng 15 minuto. Nakita niya itong naghihintay sa labas ng pinto, ang mukha ay namumutla sa ilaw ng poste. Hindi sila nagsalita. Sa isang tingin lang, nagkaintindihan na sila. Ang alitan sa pagitan nila ay nawala, napalitan ng isang hindi inaasahang alyansa. Pumasok sila sa isang maliit na coffee shop sa kanto, isang lugar na halos walang tao dahil gabi na. Sa unang pagkakataon, umupo sila sa iisang mesa, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong nasa iisang panig. Inilapag ni Thea ang sulat sa mesa. Binasa ito ni Raph. Ang bawat salita ay nagpapatibay sa kanyang konklusyon. He's been playing God, Thea, sabi ni Raph, ang kanyang boses ay puno ng galit na pinipigilan. Kinontrol niya ang buhay niyo nang hindi niyo alam. Akala ko mabuti siyang tao, sabi ni Thea, ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Pinagkatiwalaan ko siya. Ginagamit niya ang pagkakasala niya, sabi ni Raph, na para bang nagsasalita sa sarili. This is not about love for the children. This is about his guilt over his son. At tayo ang ginagamit niyang pambayad.
Habang nag-uusap sila, nag-vibrate ang cellphone ni Thea. Isang mensahe. Ipinakita niya ito kay Raph. Isang litrato. Ang kanyang 3 anak masayang kumakain ng ice cream. At sa tabi nila, nakangiti ay si Ethy Salcedo. Kinuha ang litrato sa isang ice cream parlor na malapit lang sa kanilang lugar. Ang caption, "Quality time with Ezly's favorite kids." Isang malinaw na mensahe. Isang mensahe ng kapangyarihan. Kaya kong kunin ang mga anak mo kahit anong oras ko gusto. Kaya kong pasayahin sila. Ako ang may kontrol. Walang hiya siya, nanggigigil na sabi ni Raph. Napatingin si Thea sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong takot. Anong gagawin natin, Raph? Mayaman siya. Makapangyarihan. Kayang-kaya niya tayong sirain. Hinawakan ni Raph ang kamay ni Thea na nakapatong sa mesa. Nagulat si Thea sa biglaang paghaplos, ngunit hindi niya ito binawi. Ang init ng kamay ni Raph ay parang isang angkla sa gitna ng isang bagyo. Hindi na tayo, ikaw at ako, Thea, sabi ni Raph, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Tayo ang lalaban sa kanya. Hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga magulang ni Leo, Lia at Luna. Sa sandaling iyon, sa isang tahimik na coffee shop sa gitna ng gabi, isang kasunduan ang nabuo. Isang kasunduang hindi nakasulat sa papel, kundi isinulat sa puso ng 2 taong pinag-isa ng isang layunin, ang protektahan ang kanilang pamilya. Habang pauwi sila, nagring ulit ang cellphone ni Raph. Isang tawag mula sa opisina ng direktor. A.S. De Leon, pinapatawag po kayo ni E. Salcedo sa opisina niya. Pinapatawag din po niya si Nurse Santos. Bukas ng umaga. 8:00 sharp. Nagkatinginan sina Raph at Thea. Nagsimula na ang opisyal na deklarasyon ng digmaan. Bago sila maghiwalay, huminto si Raph sa harap ng pinto ni Thea. Handa ka na ba para bukas? Tumango si Thea, ang kanyang mukha ay may takot pa rin, ngunit mayroon na ngayong bahid ng determinasyon. Kasama ka. Biglang bumukas ang pinto ng apartment at lumabas si Leo, kinukusot ang kanyang mga mata. Mommy! Eli, is Tito Raph here? Lumuhod si Raph. Hey, champ. Hinatid ko lang si mommy mo. Make sure you take care of her, okay? Tumango si Leo. Okay po, Tito Raph. Ikaw din po. Take care. Isang simpleng paalam mula sa isang bata. Ngunit para kay Raph, iyon ay isang utos. Isang pangako. Babalik siya bukas. At sa pagkakataong ito, hindi na siya si Tito Raph. Siya na ang ama. At walang sinuman, kahit pa si Ethy Ricardo Salcedo, ang makakapigil sa kanya. Ang paglalakad patungo sa opisina ni Ethy Salcedo kinabukasan ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Bawat hakbang ni Thea ay mabigat, bawat paghinga ay mababaw. Ngunit may isang bagay na iba ngayon. Hindi siya nag-iisa. Naglalakad sa tabi niya si Raph. Ang presensya nito ay isang tahimik na lakas, isang pader na masasandalan. Hindi sila nag-uusap, ngunit sa pamamagitan ng mga sulyap, alam nilang pareho sila ng nararamdaman, takot, ngunit may kasama ng tapang. Pagpasok nila sa opisina, nakaupo si Ethy Salcedo sa likod ng kanyang malaking mesa, ang kanyang anyo ay kalmado at makapangyarihan. Wala na ang mabait na ngiti. Ang naroon ay isang malamig na maskara ng isang negosyante. Maupo kayo, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Naupo sila, ang kanilang mga likod ay tuwid, na parang mga sundalong handa sa laban. Diretsuhin na natin ito, simula ni Ethy Salcedo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Thea. Althea, sa loob ng maraming taon, tinulungan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para sa isang komportableng buhay para sa iyo at sa mga anak mo. Ang tanging hiniling ko lang ay kapayapaan para sa inyo. Pagkatapos ay lumingon ito kay Raph, ang tingin nito ay naging matalim. At pagkatapos dumating ka. Gulo. Stress. Panganib. I will not allow that. Hindi ko hahayaang masira ang buhay na binuo ko para sa mga bata. Ang buhay na kinontrol nyo, sabat ni Raph, hindi na napigilan ang sarili. Hindi ito pinansin ni Ethy Salcedo. Muli itong tumingin kay Thea. May pagpipilian ka, Althea.
Itigil mo ang pakikipag-ugnayan sa lalaking ito. Itigil niyo ang kahibangang ito. Sa ganoong paraan, magpapatuloy ang lahat tulad ng dati. Ang suporta, ang seguridad, lahat yan mananatili. At kung hindi, tanong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Sumandal si Effie Salcedo sa kanyang upuan, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiting nakakakilabot. Kung hindi, mapipilitan akong gawin ang lahat para protektahan ang kapakanan ng aking mga apo. Mayroon akong mga pinakamahusay na abogado. May pera ako. May kapangyarihan ako. Dadalhin kita sa korte at hihilingin ko ang full custody sa kanila. Ang bawat salita ay isang bala. I will give them a life you can only dream of, Alvea. Isang buhay na malayo sa iyo at sa gulo na dala ng lalaking ito. Napahawak si Thea sa braso ng upuan. Ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang kunin sa kanya ang kanyang mga anak. Iyon ang sandata ni Salcedo. At alam nitong iyon ang pinakamabisa. Ngunit habang tinititigan niya ang malamig na mukha ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari sa loob niya. Imbes na matakot at sumuko, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang galit. Isang galit ng isang ina na ang mga anak ay ginagawang kasangkapan. Tumayo siya. Nagulat si Raph. Nagulat si Iue Salcedo. Hindi, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi mo sila makukuha. Hindi ko hahayaang gawin mo iyan. Tumingin siya kay Raph at pagkatapos ay tumingin pabalik kay Iue Salcedo. Tapos na ang pagkontrol niyo sa amin. Mas gugustuhin kong mabuhay sa hirap kasama ang mga anak ko, basta't malaya kami at magkakasama, kaysa mabuhay sa isang gintong hawla na puno ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. At siya, sabi niya, itinuro si Raph, ay may karapatan. Siya ang ama nila. At hindi niyo mababago yon kahit gaano pa karami ang pera niyo. Hinawakan niya ang kamay ni Raph at hinila ito patayo. Tara na. Lumabas sila ng opisina, iniwan si Effie Salcedo na nakatulala sa kanyang upuan, gulat sa biglaang paglaban mula sa babaeng akala niya ay kaya niyang kontrolin. Sa labas, sa pasilyo, nanginginig ang mga tuhod ni Thea. Napasandal siya sa pader. Thea, you were amazing, sabi ni Raph, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Natatakot ako, Raph, amin niya. Kaya niyang gawin yon. Kaya niyang kunin ang mga anak ko. Lumuhod si Raph sa harap niya. Hindi niya gagawin yon. Dahil lalaban tayo. At hindi tayo mag-iisa. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Alam nilang bawat kilos nila ay binabantayan. Ngunit imbes na magtago sa takot, gumawa sila ng isang desisyon. Lalabanan nila ang kadiliman ni Salcedo gamit ang liwanag. Kinabukasan, Sabado, imbes na maghintay sa pagbisita ni Raph, si Thea at ang mga bata ang sumundo sa kanya sa kondo nito. Nagdala sila ng isang basket ng pagkain at isang malaking banig. Ano ng plano? Tanong ni Raph, nagulat. May alam akong lugar, sabi ni Thea, nakangiti. Nagpunta sila sa isang parke sa tabi ng isang lawa, isang lugar na malayo sa syudad. Inilatag nila ang banig sa ilalim ng isang malaking puno. Ang araw ay maganda, ang hangin ay sariwa. Sa unang pagkakataon, parang isang normal na pamilya. Naghabulan ang mga bata sa damuhan. Nagpalipad sila ng saranggola na dala ni Raph. Si Leo, na laging malikot, ay tinuruan si Raph kung paano ito gawin ng tama. Si Elia, na dati mahiyain, ay kumapit sa kamay ni Raph habang naglalakad sila. At si Luna, na laging tahimik, ay naupo sa tabi ni Raph at ipinakita sa kanya ang librong binabasa nito. Habang naghahanda ng pagkain si Thea, pinanood niya sila. Ang tawa ni Raph ay totoo, hindi pilit. Ang paraan kung paano nito kargahin si Luna, ang paraan kung paano nito makipagbiruan kay Leo, ang paraan kung paano nito pakinggan ang mga kwento ni Lia. Nawawala na ang si De Leon. Ang nakikita niya ay si Raph. Isang ama. Pagkatapos kumain, habang naglalaro ang mga bata sa di kalayuan, naupo sila ni Raph sa tabi ng lawa. Salamat dito, Thea, sabi ni Raph, nakatingin sa tubig. Kailangan natin to, sagot niya. Kailangan nila to. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit hindi ito isang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang komportableng katahimikan.
Alam mo, basag ni Thea sa katahimikan, hindi ko pa naikukwento sa kahit sino ang tungkol kay Miguel. Ang totoong kwento. At sa unang pagkakataon, nagkwento siya. Tungkol sa kanilang pag-ibig, sa kanilang mga pangarap, at sa sakit ng kanyang biglaang pagkawala. At si Raph ay nakinig. Talagang nakinig, hindi nagsasalita, hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. At nagkwento rin si Raph. Tungkol kay Monica. Tungkol sa sakit ng isang bigong relasyon. Tungkol sa pakiramdam na hindi sapat. Sa tabi ng lawa, sa ilalim ng araw, 2 taong nasaktan ng nakaraan ang dahan-dahang nagbubukas ng kanilang mga puso sa isa't isa. Isang pag-unawa na mas malalim kaysa sa kanilang sitwasyon ang nabuo. Isang koneksyon. Nang pauwi na sila, pagod ngunit masaya, may ipinakita si Leo na isang papel. Isang drawing. Idinrawing niya ang 5 tao na magkakahawak kamay. Sa itaas, may mga label na nakasulat sa pambatang sulat kamay. Mama Thea, Tito Raph, Leo, Leah, Luna. At sa isang sulok, medyo malayo sa kanilang 5, may isa pang figura. Isang matandang lalaki na may salamin. Sa itaas nito, ang label, Lolo Dos. Napatingin sina Thea at Raph sa isa't isa. Ang inosenteng drawing ng isang bata ay isang perpektong representasyon ng kanilang magulong mundo. Isang pamilya na sinusubukang mabuo at isang anino na laging nariyan. Kinagabihan, pagkatapos ihatid ni Raph sila Thea, pagbukas niya ng kanyang email, isang mensahe ang naghihintay sa kanya. Galing ito sa GC Department ng A.C. Jude na may fee sa buong hospital board. Subject, Notice of Disciplinary Hearing. Dear A.C. De Leon, you are hereby summoned to key disciplinary hearing on Monday, Shambeth, to address formal complaints filed against you regarding unethical conduct and abuse of professional position. Your attendance is mandatory. Nanlamig ang mga kamay ni Raph habang binabasa ang email. Mabilis ang ganti. Malinaw ang mensahe. Kung hindi makuha ni A.C. Salcedo ang mga bata sa pamamagitan ng pagbabanta, sisirain niya ang lalaking itinuturing nitong hadlang. Ang boardroom ng A.C. Jude ay isang lugar na malamig at nakakatakot. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang mga matataas na leather na upuan, at ang mga seryosong mukha ng mga miyembro ng board ay sapat na para manghina ang tuhod ng kahit sino. Ngunit habang nakaupo si Raph sa gitna ng lahat, na parang isang kriminal na lilitisin, ang tanging nararamdaman niya ay isang nagielong galit. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si A.C. Salcedo. Hindi bilang isang akusador, kundi bilang isang miyembro ng board na may malalim na pag-aalala sa mukha. Isang perpektong pag-arte. We are here today, simula ng chairman ng board, to discuss a very serious matter. A formal complaint has been filed against the Rafael De Leon EOI, a concerned party. Tumingin si Raph kay Salcedo, ngunit ito ay nakatingin lang sa mga papel sa harap nito. The complaint alleges, patuloy ng chairman, that De Leon used his position and the sensitive medical information of patient, Nurse Olve Santos, for his own personal gain. May isang pinto na bumukas at pumasok ang abogado ni A.C. Salcedo. Naglatag ito ng isang folder sa mesa. Gentlemen, we have here documented proof of De Leon's unhealthy obsession with Nurse Santos' family. Mula nang ma-admit siya, palagi na niya itong binibisita, kahit hindi na siya ang attending physician. He bypassed hospital protocol to access her family's medical history. That's not true, sabat ni Raph. I am the father of her children. I have the right. The right, tanong ng abogado, na may sarkastikong ngiti. O baka naman ang right na hinahabol mo ay ang mana na dapat mapunta sa mga apo ni A.C. Salcedo. It is public knowledge that C.S. Salcedo is a very wealthy man. Napatingin si Raph sa mga miyembro ng board. Nakita niya ang pagdududa sa kanilang mga mata. Ang kwento ng abogado ay mas kapanipaniwala. Isang oportunistang doktor na ginagamit ang mga bata para sa pera, laban sa isang respetadong direktor na sinusubukan lang protektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumayo si A.C. Salcedo, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ayaw ko sanang umabot sa ganito, malungkot niyang sabi. I have always considered Raph as a son. Tinulungan ko siya sa kanyang karera. Ngunit nang malaman niyang may koneksyon pala ang pamilya ni Nurse Santos sa akin, nagbago ang lahat.
Tumingin siya sa board. I am just a grandfather, trying to protect my grandchildren from someone who believe has malicious intentions. Isang obra maestra ng panlilinlang. Ang bawat salita ay isang patalim na tumataraka sa reputasyon ni Raph. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin lang. Ang desisyon ay malinaw na bago pa man magsimula ang pagdinig na ito. Effective immediately, sabi ng chairman, J.S. De Leon is placed on indefinite suspension, pending further investigation. You are to surrender your guy and all hospital access passes. You are not allowed on hospital premises until further notice. Pakiramdam ni Raph ay binuhusan siya ng isang balding na gielong tubig. Indefinite suspension. Isang magandang paraan para sabihin tapos ka na. Ang karerang binuo niya sa loob ng maraming taon, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, nawala sa isang iglap. Parang isang zombie, isinuko niya ang kanyang Habang naglalakad siya palabas ng boardroom, dumaan siya sa tabi ni Effie Salcedo. I warned you, Raph, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Samantala, sa labas ng ospital, kakatapos lang ihatid ni Thea ang mga bata sa eskwela. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang apartment, may isang lalaking nakauniporme ang lumapit sa kanya. Ihat Alves Santos. Yes? May inabot itong isang makapal na brown envelope. For you, ma'am. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Thea ang sobre. Ang mga salita sa dokumento ay parang mga langgam na gumagapang sa papel. Petition for sole custody. Petitioner, Ricardo Salcedo. Respondents, Alves Santos and Rafael De Leon. Nabitawan niya ang sobre. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang pinakamatinding takot niya ay nagkatotoo. Hindi na ito isang banta. Ito na ang simula ng laban sa korte. Isang laban na alam niyang wala siyang panalo. Paano niya lalabanan ang isang taong kayang bilhin ang lahat? Tinakbo niya ang daan pa uwi, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Kailangan niyang tawagan si Raph. Kailangan niya ng tulong. Habang tumatakbo siya, nagsimulang umulan. Malalakas na patak na tila nakikidalamhati sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng kanilang apartment, nakita niya si Raph. Nakatayo ito sa kabilang kalsada, sa ilalim ng ulan, basang-basa. Nakatingin lang ito sa bintana ng kanyang apartment. Hindi ito makalapit. Bawal na siyang lumapit. Nagkita ang kanilang mga mata sa gitna ng malakas na ulan. Nakita ni Thea ang pagkatalo sa mga mata ni Raph. Ang parehong pagkatalo na nararamdaman niya. Siya, hawak ang isang trato moryal na kukuha sa kanyang mga anak. Siya, tinanggalan ng karera at dignidad. Nakatayo sila roon, magkahiwalay dahil sa isang kalsada at sa kapangyarihan ni Salcedo. Parehong basang-basa sa ulan, parehong basag ang puso. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang pinangarap sa loob ng maikling panahon ay gumuho. Nawala na ang lahat. Napaupo si Thea sa gilid ng kalsada, hindi na alintana ang ulan at ang mga dumadaang sasakyan. Niyakap niya ang sarili at nagsimulang umiyak. Isang iyak ng isang taong wala ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, tumunog ang cellphone ni Raph. Tiningnan niya ito. Isang pamilyar na pangalan. Si Cheska. Nag-alinlangan siyang sagutin. Anong sasabihin niya? Natalo na sila. Ngunit pinindot pa rin niya ang answer. Raph? Cheska Lee. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay. Raph, may kailangan kang malaman, mabilis na sabi ni Cheska, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. May narinig ako, may naalala ako. Tungkol sa araw na naaksidente si Miguel. Biglang nagkaroon ng kislap ng interes si Raph. Ano iyon? Nasa ihi ako noon. Bago siya umalis ng ospital, narinig ko siyang sumisigaw. May kausap siya sa telepono. Galit na galit siya. Sino nakausap niya? Hindi ko alam. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, hindi niyo ako mapipigilan. Pakakasalan ko siya kahit anong mangyari. At pagkatapos, sinabi ni Cheska ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Raph. Raph, may kailangan kang malaman tungkol sa namatay na asawa ni Thea. May tinago si E. Salcedo sa lahat.
Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ay nanatili sa mga buto ni Thea. Nakaupo siya sa loob ng kanyang apartment, nakabalot sa isang kumot, habang si Raph ay nakatayo sa tabi ng bintana, hawak pa rin ang kanyang cellphone. Ang balita tungkol sa pagkakasuspindi ni Raph at ang petisyon para sa custody ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang pag-asa ay isang salitang tila dayuhan na sa kanila. Anong sabi ni Cheska? Basag ni Thea sa katahimikan, ang kanyang boses ay paos. Dahan-dahang lumingon si Raph. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap, isang bagay na hindi kawalan ng pag-asa, kundi isang matinding pokus. Si Miguel, sabi niya. Ang araw ng aksidente niya. Naupo si Raph sa tapat niya at ikinuwento ang sinabi ni Cheska. Ang pagsigaw ni Miguel sa telepono. Ang galit. Ang mga salitang, hindi niyo ako mapipigilan. Pakakasalan ko siya. Habang nakikinig si Thea, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang araw na iyon. Tumawag sa kanya si Miguel, masaya, sinasabing may sorpresa raw ito. Pauwi na raw ito. Iyon ang huling beses na narinig niya ang boses nito. May isa pa siyang sinabi, patuloy ni Raph. Narinig daw ni Cheska na ang kausap ni Miguel ay ang ama nito. Nag-away sila, Thea. Nag-away? Sabi ni Raph, ang kanyang boses ay bumaba. Tungkol sa'yo. Napahawak si Thea sa kanyang bibig. Ang mga piraso ng nakaraan ay marahas na nagkabanggaan sa kanyang isipan. Ang pagtuto ng ama ni Miguel sa kanilang relasyon. Ang huling tawag ni Miguel. Ang biglaang aksidente. Sinabi ni Cheska, dagdag ni Raph, na pagkatapos ng tawag, parang wala sa sarili si Miguel. Nagmamadali itong umalis ng ospital, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Sumakay ito sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang implikasyon ng mga salita ni Cheska ay mabigat at nakakatakot. Ang aksidente baka hindi lang ito isang simpleng aksidente. Iniisip mo ba na si Ethy Salcedo ang may kasalanan? Nanginginig na tanong ni Thea. Umiling si Raph. Hindi ko alam. At hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang dahilan. Ang away nila. Ang pagtuto ni Salcedo sa'yo. Ang galit ni Miguel. Iyon ang nag-udyok sa kanya na magmaneho ng mabilis. Iyon ang totoong dahilan ng aksidente. Tumayo si Raph at nagsimulang maglakad-lakad, ang kanyang isipan ay malinaw na gumagana ng mabilis. Ito na. Ito na ang hinahanap natin, Thea. Ang alin, nalilitong tanong niya. Isa na namang akusasyon na hindi natin kayang patunayan. Hindi, sabi ni Raph, huminto at tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ito akusasyon. Ito ang ating sandata. Ang ating huling alas. Hindi kita maintindihan. Hindi natin siya lalabanan sa korte gamit ang mga abogado. Matatalo tayo doon. Lalabanan natin siya gamit ang katotohanan. Hindi para idiin siya sa pagkamatay ni Miguel, kundi para ipamukha sa kanya kung saan nag-ugat ang lahat ng ito. Ang kasalanan. Ang guilt na nararamdaman niya sa pagkamatay ng sarili niyang anak dahil sa pagmamatigas niya. Biglang naintindihan ni Thea. Ang plano ni Raph ay hindi para manalo sa korte, kundi para manalo sa puso o sa kung anumang natitira pa rito, ni Ethy Salcedo. Isang mapanganib na sugal. Paano natin gagawin yan? Kailangan natin ng ebidensya. Kahit ano, sabi ni Raph. Ang police report ng aksidente. Kinabukasan, hindi sila nagsayang ng oras. Habang si Thea ay naghanap ng isang kaibigan na maaaring mag-alaga sa mga bata, si Raph naman ay ginamit ang kanyang natitirang koneksyon para kumuha ng kopya ng lumang police report. Nagkita sila sa isang maliit na kainan, malayo sa Jude. Inilatag ni Raph ang mga papel sa mesa. Walang nakasulat na foul play, sabi ni Raph, itinuturo ang isang seksyon. Self-accident. Pero tingnan mo too, no skid marks found on the scene. Ibig sabihin, hindi siya nagpreno. At ito pa, estimated speed, significantly above the limit. He was driving recklessly. Tinitigan ni Thea ang mga salita. Ang kanyang asawa ay hindi isang reckless driver. Maliban na lang kung may matindi siyang dinaramdam. Ang lahat ng ito ay circumstantial, ngunit sapat na para buuin ang isang kwento.
Ang kwento ng isang anak na nasaktan na nagmaneho dala ng galit at pighati. Dumating ang araw bago ang unang hearing sa korte. Ang araw ng kanilang huling sugal. Gabi. Pumasok si Raf sa apartment ni Thea. Hindi na siya ang lalaking talunan na nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay matatag, ang kanyang kilos ay mailayunin. Handa ka na? Tanong niya. Imbes na sumagot, lumapit si Thea sa isang drawer. Kinuha niya ang dalawang bagay. Ang lumang sulat ni Miguel para sa kanyang ama. At ang drawing ni Leo ng kanilang pamilya, kasama si Lolo Dos. Ito ang mga sandata natin, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi galit, kundi pagmamahal at sakit. Tumingin si Raf sa kanya, isang bagong paghanga ang nabuo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng ito, si Thea ay naging mas matatag, mas matapang. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. We will face him together. Hindi bilang mga biktima, dugtong ni Thea, tinatapos ang mga salitang sinabi ni Raf dati. Kundi bilang mga magulang, sabay nilang sabi. Naglakad sila palabas ng apartment, magkahawak kamay, patungo sa isang laban na hindi nila alam kung ipapanalo nila. Ang dala lang nila ay ang katotohanan, ang mga alaala ng isang yumaong anak, at ang pag-ibig para sa tatlong batang mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban para sa kanila. Pagdating nila sa Jude, dire-diretso sila sa elevator patungo sa opisina ng direktor. Ang bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay nagpapatindi ng kanilang kaba. Pagbukas ng pinto ng elevator, nakita nila ang pasilyo. Sa dulo nito, ang pinto ng opisina ni Ifi Salcedo. Nakasara ito na parang isang fortress. Huminga sila ng malalim. Nagkatinginan. Isang huling tango. Magkasabay silang naglakad patungo sa pinto, ang kanilang mga yabag ay umuugong sa tahimik na pasilyo. Kumatok si Raf. Isang malakas at tiyak na katok. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si E. Salcedo mismo ang nagbukas nito. Nagulat ito nang makita silang dalawa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng inis. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't malinaw na ang usapan natin ay sa korte? May kailangan lang kaming sabihin, sabi ni Raf. May kailangan lang kayong makita, dugtong ni Thea. Pumasok sila sa loob, hindi na hinintay ang imbitasyon. Naupo si Ifi Salcedo sa kanyang upuan, puno ng pagmamataas, tiwala na hawak niya ang lahat ng baraha. Tinitigan niya sila na parang mga insektong gumagambala sa kanyang kapayapaan. So, you're here to beg, mayabang niyang tanong. Inilatag ni Thea ang sulat ni Miguel at ang drawing ni Leo sa makintab na mesa. Nagsimula na ang huling laban. Ang hangin sa loob ng opisina ni Ifi Salcedo ay mabigat at halos hindi mahingahan. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ay parang mga malalamig na bituin, mga tahimik na saksi sa magaganap na pagtutuos. Tinitigan ni Raf ang lalaking nasa likod ng mesa. Ang makapangyarihang direktor, ang kanyang mentor, ang taong sumira sa kanyang karera. Ngunit ngayon, ang nakikita niya lang ay isang anino. So, you're here to beg. Ang mga salita ni Salcedo ay tumama sa hangin, matalas at puno ng paghamak. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi nito, isang ngisi ng isang taong sigurado sa kanyang pagkapanalo. Hindi sumagot si Raf. Ibinigay niya ang pagkakataon kay Thea. Nakita ni Raf kung paano kinuha ni Thea ang sulat ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. May isang bagong tapang si Thea na ngayon lang nakita ni Raf, isang tapang na isinilang mula sa pag-ibig ng isang ina. Hindi po kami naparito para magmakaawa, sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, umaalingaw sa katahimikan ng silid. Naparito po kami para ipaalala sa inyo ang isang bagay na matagal nyo nang kinalimutan. Dahan-dahan niyang ibinuklat ang naninilaw na papel. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Dear Papa, simula niya. Nakita ni Raf ang pagkunot ng noo ni Ifi Salcedo. Ang ngisi sa mga labi nito ay unti-unting nawala. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Pa. Alam kong binigo kita. Patuloy si Thea sa pagbabasa. Ang bawat salita ni Miguel mula sa nakaraan ay parang isang multo na bumabangon sa silid. Ang bawat pangungusap ng pag-ibig para sa kanya, ang bawat salita ng pag-asa para sa kanilang magiging pamilya, ay parang isang patak ng asido sa nagielong panlabas na anyo ni Ifi Salcedo.
Her name is Olvia, and she's the worldly. Nakita ni Raf ang pagtiim ng bagang ni Salcedo. Ang mga kamay nito na nakapatong sa mesa ay dahan-dahang kumuyom. May sorpresa ako sa'yo, pa. Magiging lolo ka na, di. Sa puntong iyon, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Salcedo. Ang pagmamataas ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Isang bagay na pamilyar kay Raf, ang anino ng pighati. Sana, sa pagkakataong ito, matanggap niyo na kami ang magiging pamilya ko, ang magiging anak namin. Nang matapos si Thea, tiniklop niya ang sulat. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Raf na ang nagsalita. Humakbang siya palapit sa mesa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Alam na namin ang lahat, sabi niya. Ang tungkol sa away niyo. Ang dahilan kung bakit siya umalis ng ospital na galit na galit. Ang dahilan ng kanyang aksidente. Wala kayong patunay, mabilis na sagot ni Salcedo, ngunit ang kanyang boses ay wala na sa dating kumpiyansa. Hindi kami naparito para maghanap ng patunay, sabi ni Raf. Naparito kami para sabihin sa inyo na ang lahat ng ginagawa niyo ngayon, ang pagkontrol, ang mga banta, ang pagsira sa buhay namin, ay hindi dahil sa pagmamahal. Ito ay dahil sa guilt. Dahil sa kasalanan na nararamdaman niyo sa pagkamatay ng sarili niyong anak. Tumiim ang tingin ni Salcedo kay Raf. Wala kang alam. May alam ako, giit ni Raf. Hindi namin inaalis ang pagmamahal niyo sa kanila. Pero hindi niyo rin pwedeng alisin ang karapatan kong maging ama nila. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, gumalaw si Thea. Dahan-dahan niyang isinlaid ang isa pang papel sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang drawing ni Leo. Ang makulay at inosenteng drawing ay tila isang bagay na dayuhan sa malamig at formal na opisina. Napatingin dito si Salcedo. Ang kanyang mga mata ay sinundan ang mga stick figures na magkakahawak kamay. Mama Thea. Tito Raf. Leo. Leah. Luna. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napako sa isang figura sa gilid. Ang figura na medyo malayo sa iba. Ang figura na may label na Lolo 12. Isang drawing lang iyon. Isang simpleng drawing ng isang bata. Ngunit para kay Salcedo, iyon na ang huling dago. Ang inosenteng paglalarawan ng isang bata sa kung ano ang tingin ito sa kanya, isang tagalabas. Isang anino sa gilid ng kanilang masayang mundo. Nakita ni Raf ang pagyanig sa mga balikat ni Salcedo. Ang maskara nito ay tuluyan ng nabasag. Sinubukan nitong magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Napayuko ito. At pagkatapos, narinig nila. Isang tunog. Isang pigil na hikbi. Isang tunog ng isang taong matagal nang nagpipigil ng sakit, na sa wakas ay bumigay na. Yumugyog ang kanyang mga balikat. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at itinago ang kanyang mukha, ngunit hindi niya maitago ang mga tunog ng kanyang pag-iyak. Ang makapangyarihang si Ricardo Salcedo, ang taong kayang sirain ang buhay nila sa isang pitik lang ng daliri, ay umiiyak na parang isang bata. Umiiyak para sa isang anak na nawala. Umiiyak para sa isang pamilyang hindi niya niyakap. Umiiyak para sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi gumalaw sina Raf at Thea. Hinayaan lang nila siyang ilabas ang lahat. Walang tagumpay sa kanilang mga puso. Ang naroon lang ay isang malalim na awa. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang sakit na ngayon lang nila nakita. Tumingin ito sa kanila, ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang basag na pagsusumamo. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Patawarin niyo ako, Lee. Bulong nito. At pagkatapos, tumingin ito sa itaas, na para bang nakikipag-usap sa isang taong sila lang ang nakikita. Patawarin ako ng anak ko. Kasabay ng mga salitang iyon, bumagsak ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay patuloy na yumayanig sa gitna ng isang katahimikan na puno ng bigat ng maraming taong pighati. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng banayad na sikat ng araw, na para bang ang kalikasan mismo ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula. At para sa maliit na pamilya ni Thea, isang bagong simula nga ang dumating. Ang umaga sa kanilang maliit na apartment ay hindi na tahimik. Ito ay puno ng isang masayang kaguluhan.
Hoy, masusunog yan, sigaw ni Thea, natatawa, habang pinapanood si Raph na nahihirapang baligtarin ang isang pancake. It's under control, sabi ni Raph, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon na para bang nag-opera siya. Sa huli, nabaligtad niya ang pancake, ngunit lumapag ito sa labas ng kawali. Under control daw, kantsaw ni Thea. Sa sahig, nag-aagawan sa isang laro ang robot sina Leo at Leah. Ako muna. It's in my turn. No, ako ang nauna. Si Luna naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, binabasa ang kanyang paboritong libro, paminsan-minsan ay napapangiti sa kaguluhan sa paligid niya. Ito na ang kanilang bagong normal. Isang magulo, maingay, ngunit perpektong normal. Pagkatapos ng gabing iyon sa opisina ni Effie Salcedo, maraming nagbago. Kinabukasan, binawi ni Effie Salcedo ang petisyon para sa custody. Ipinatawag din niya ang board at nilinis ang pangalan ni Raph, sinabing isa lang iyong misunderstanding. Naibalik ang posisyon ni Raph sa ospital. At pagkatapos ng isang linggo, nag-file si Effie Salcedo ng maagang pagreretiro na ikinagulat ng lahat sa Jude. Walang nakakaalam ng totoong dahilan maliban sa 3 tao. Naibalik kay Raph ang lahat ng nawala sa kanya, ngunit siya mismo ang nagbago. Hindi na siya ang dating AC De Leon na ang mundo ay umiikot lang sa operating room. Isa pa rin siyang magaling na surgeon, ngunit hindi na siya tumatanggap ng mga operasyon sa katapusan ng linggo. Ang Sabado at Linggo ay para na sa pamilya. Isang umaga, habang nagkakape sila ni Thea sa maliit na balkonahe at pinapanood ang mga batang naghahanda para sa eskwela, nagsalita si Raph. Alam mo, iniisip ko, simula niya, medyo masikip na yata tayo dito. Ngumiti si Thea. Medyo. Maybe it's time to look for a bigger place, sabi ni Raph. Isang lugar na may maliit na garden para makapaglaro ang mga bata. Isang lugar na matatawag nating atin. Tumingin si Thea sa kanya. Ang salitang gi-atin ay may malalim na kahulugan. Hindi na ito ako at ikaw. Thea, sabi ni Raph, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano gawin ito. Wala akong sing-sing. Wala akong inihandang speech. Pero gusto kong malaman mo, gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya kasama mo. Kasama ni Leo, Leah at Luna. Hindi ito isang tanong ng kasal. Hindi pa. Ito ay isang tanong ng pangako. Isang tanong ng pagsasama. Ngumiti si Thea, isang ngiting totoo at walang anumang bakas ng dating pader na nakapalibot sa kanyang puso. Gusto ko rin yan, Raph. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila. Bihira silang magkaroon ng bisita, lalo na ng ganoong kaaga. Binuksan ni Thea ang pinto. Sa labas, nakatayo si Effie Salcedo. Hindi na siya ang makapangyarihang direktor na nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang mga mata ay wala ng lamig at pagmamataas, ang naroon ay isang halong hiya at pag-aalinlangan. May dala siyang isang maliit na paper bag. Ricardo, sabi ni Thea, ginagamit ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon. Thea. Rafty. Bati nito, ang boses ay mahina. Napadalaw lang. Alam kong kaarawan ngayon ni Miguel. Nagdala ako ng cake. Ang paborito niya. Isang nakakailang nakatahimikan ang namayani. Hindi nila alam kung anong sasabihin. Biglang may sumingit mula sa likod ni Thea. Si Leo. Lolo Dossi, masayang sabi ng bata. Natigilan si Effie Salcedo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Hindi niya inaasahan ang mainit na pagbati. Hinila ni Leo ang kamay ng matanda. Lolo Duff, come. Breakfast is ready. Si Tito Raph ang nagluto, pero medyo sunog yung pancake niya. Tumingin si Effie Salcedo mula kay Leo papunta kay Thea at Raph, na para bang humihingi ng pahintulot. Dahan-dahang tumango si Thea. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda, isang ngiting totoo at puno ng pasasalamat. Nagpahila siya kay Leo papasok. Naupo silang lahat sa hapagkainan. Si Raph sa isang dulo, si Thea sa kabila. Ang 3 bata sa gitna. At si Effie Salcedo o si Lolo Ricardo ay naupo sa isang bakanting upuan, medyo alanganin pa rin. Hinawakan ni Luna ang kamay niya.
Lolo Doth, can you read me a story later? Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ng matanda, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tumango siya. Naman, apo. Pinanood ni Thea ang eksena. Ang kanyang modernong pamilya. Isang pamilyang isinilang mula sa isang aksidente, binuo mula sa mga kasinungalingan at pinagaling ng katotohanan. Hindi ito perpekto. Magulo ito. Komplikado. Ngunit ito ay totoo. At ito ay sa kanila. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang paghawak ng kamay ni Raph sa kanyang kamay. Pinisil niya ito pabalik. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa kanyang tatlong anghel, sa lalaking natutunan niyang mahalin, at sa lolong unti-unting natututong maging bahagi ng kanilang buhay. Napangiti siya. Ang bagong simula ay nagsimula na talaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Raph at Thea, at ang kanilang magulo, ngunit masayang pamilya. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa unang tibok ng kaba sa emergency room, hanggang sa huling pintig ng pag-asa sa isang bagong simula. Habang isinusulat ko ang kwento ni Raph at Thea, naramdaman ko ang bawat hibla ng kanilang emosyon. Ang kanilang takot, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-ibig. Isang paalala na ang buhay ay hindi perpekto, at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay nangangailangan ng tapang upang harapin ang masalimuot na katotohanan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin natin ang mensahe na ang tunay na pamilya ay hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa pag-unawa, pagtanggap at walang sawang pagpapatawad. Na ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang maghilom at muling magmahal. At higit sa lahat, sana ay manatili sa ating mga puso ang pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag na naghihintay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong pakikinig at suporta ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa susunod nating kwento.